Mga kababayan, magandang araw, good morning o good evening kung nasan ka man sa mundo, US, Canada, Dubai o Pasig City. Sa ating politika, chismis at katotohanan, ako ang inyong host, #WalkWithLan. At ngayon, magdi-deep dive tayo no, sa isang mainit na chismis na may halong politika at pag-ibig. Ano nga ba ang kwento sa likod ng love? Okay, so ano bang sa likod ng love life, no? Likod ng love triangle ni na Vico Soto, Alden Richards at Catriona Gray. Totoo ba ito o puro clickbait lang? Pero teka ha, hindi lang chismis ang pag-uusapan natin. Susuriin natin ang mas malalim na issue, paano naapektuhan ng showbiz at social media ang imahe ng mga publiko, no? Tulad ni Vico Soto at bakit ang MTRCV na kamakailan ay nakatanggap ng unmodified opinion mula sa COA ay may kinalaman din dito. Kaya mga kababayan, ihanda ang kape o bubble tea kasi kasi ilang minuto tayong magkukwentuhan. Don't forget to hit the subscribe button, like, comment at mag-super thanks na rin ha para naman makabili tayo ng pang-adobo. Yan. Lalo na yung mga nasa Saudi, Australia at Hong Kong, support naman dyan. Let's get started. Okay, una, pag-usapan natin no, ang chismis na bumubulabog sa X. Sina Vico Soto at Alden Richards, parehong pumorma raw kay Catriona Gray. Oh my gosh, mga kaibigan, parang teleserye na rin ito ha. Pero seryoso, let's break it down. Si Vico Soto ang most eligible bachelor ng Pasig, kilala sa pagiging low-key, hindi siya vocal sa love life at priority niya ang serbisyo publiko. Pero may nakita raw sila dati kay Gretchen Ho at ngayon si Catriona. Meanwhile, si Alden Richards, ang pambansang baby ba yan? O ma'am din sa personal life niya. May chismis dati kay Catherine Bernardo pero wala, dead man lang si Alden. At si Catriona naman, fresh from her breakup with Sam Milby, ay gusto raw ng non-showbiz na jowa. So possible nga ba ito? Pero teka, bakit parang mas lemado si Vico kay Alden? Ayon sa chismis, is it because Vico's the good boy mayor na may dimples o dahil mas bet talaga ni Catriona ang public servant vibe, no? Let's be real, kung si Vico nga hindi kaya lalong maging controversial ang love life ni Kat, sa kabilang banda, wala pang solid proof. Puro hearsay at expose ang tanong, bakit natin pinag-uusapan ito? Kasi ito ang epekto ng social media, ang personal na buhay ng mga public figures, laging nasa spotlight. Pero dapat ba natin silang iintrigahin o hayaan na natin silang mag-date in peace? Ano sa tingin ninyo? Team Vico, Team Alden o Team Catriona? Solo. Drop your thoughts sa comment section at i-share ito sa mga kababayan natin sa Japan, Qatar at Singapore. Okay, no, let's move on sa mas malaking picture ha. Bakit nga ba laging pinagsasama-sama ang showbiz at politika sa Pilipinas? Mula kay FPJ hanggang kay Vico, parang hindi kompleto ang politika kung walang drama. Pero let's talk about Vico Soto ha. As a politician, si Vico, 32 years old, naging mayor ng Pasig noong 2019. Kilala siya sa transparency, anti-corruption at mga programang pang-edukasyon. Pero bakit ang daming interesado sa kanyang love life? It's because his image is gold. Siya yung ideal na leader, young, relatable at may Netflix vibes. Pero kapag na-link siya sa isang beauty queen tulad ni Catriona, nagkakaroon ng risk na ma-distract ang focus mula sa kanyang trabaho. Imagine mga kaibigan ha, Mayor Vico, ano na ang plano sa traffic sa Pasig. Vico, teka, busy pa rin ako ha. Magpapapuso kay Catriona. Pero seryoso, this is how media works. Ang mga politiko tulad ni Vico, kailangan maging maingat sa image. Kasi one wrong move, cancelled ka na sa X. Kung titignan natin sa abroad ha, like in Canada or in the US, public figures also face this. Si Justin nga, no? ng Canada. Halimbawa, gwapo, charismatic, pero laging nasa balita ang personal life niya. Same with Vico. Pero ang tanong, should we care about their love lives or focus on their policies? Let me share a kwento no, from an OFW friend ko sa Dubai. Sabi niya, kahit nasa abroad kami, updated kami sa chismis kay Vico. Pero mas gusto ko pa rin malaman kung paano niya naayos ang Pasig. That's the challenge of balancing entertainment with substance. Kaya mga kababayan, mag-comment kayo ha. Ano ang mas
o importante, chismis o policy? At mga nasa UAE at Australia, hit that like button para maipakita natin na kaya nating maging critical thinkers. Ngayon, pag-usapan natin ang MTRCB at ang kanilang unmodified opinion mula sa COA. Ano ba ito at bakit mahalaga? Ang MTRCB ang ahensya na nagre-regulate ng movies at TV shows nakatanggap ng unmodified opinion mula sa COA for 2024. Meaning, malinis ang financial records nila, walang anomalya. Ito ang ika-6 na beses na ganito mula noong 2015. Sounds boring, no? Pero it's a big deal. Sa positive side, it shows accountability. Ang MTRCB under fire dati sa censorship issues, proving na kaya nilang maging transparent. Pero sa kabilang banda, some critics says, so what? COA audits don't always catch everything. Excuse me po. May point sila, halimbawa, ang COA audit sa ibang ahensya tulad ng PhilHealth, nagkaroon ng controversies despite clean reports. Pero imagine this, MTRCB getting an award for financial transparency, pero ang next headline is, MTRCB bans love triangle teleseries. Ang punto ko, accountability is sexy, pero kailangan consistent. Ano sa tingin ninyo? Is this a win for MTRCB or just another PR stunt? Drop your thoughts sa comment section at mga nasa Italy at Japan, mag-super thanks na para makabili tayo ng pang-pizza. Okay, no? Now, let's talk about you, our kababayan abroad, no? Sa US, Canada, Dubai, Hong Kong, kayo ang backbone ng ating economy. Pero more than that, you shape our political discourse. Ayon sa datos, over 2 million OFWs are registered voters. Kayo nagpapadala ng remittances, pero kayo rin ang updated sa X, YouTube at Chismis. Pero ang hamon how do you stay engaged in Philippine politics from afar? I met an OFW nurse sa Saudi Arabia last year. Sabi niya, kahit nasa hospital ako, sinusubaybayan ko si Vico sa X. Pero gusto ko rin malaman kung paano gamitin ang boses ko sa eleksyon. That's powerful. OFWs like her are proof na kahit malayo, you have a voice. Ang social media like X is a game changer. It connects OFWs to local issues, pero it also spreads fake news. Kaya ang tanong, how can we use platforms like this responsibly? Kaya mga kababayan, okay, share this video sa mga groups nyo sa Qatar, Singapore at New Zealand. Let's start the conversation that matters. So ano na nga bang mangyayari Will Vico and Catriona ba ang next power couple o puro chismis? Will Alden stay single forever? Pero seryoso, let's talk about the future. Si Vico with his clean track record and millennial appeal is a rising star. Pero ang hamat is staying true to his principles while navigating fame. Si Catriona as a global icon has the power to influence, pero will she step into politics again or stay low-key? And let's not forget, kung magkakatuluyan man si Vico at Catriona, baka maging official hashtag ng Pasig ang VicoCat 2025. Pero in all seriousness, let's hope our leaders focus on service, not drama. So ano ang prediction nyo for 2025? Drop it in the comments. Mga nasa Germany, France at South Korea, hit that subscribe button. Mga kababayan, salamat sa pagtagal sa atin for couple of minutes. From the Vico Alden Catriona chismis to the MTRCB's COA win, napatunayan natin na politics is more than just headlines. It's about people, policies, and principles. So we talk about how social media amplifies chismis, pero it also distracts us from real issues. Si Vico Soto's love life is juicy, pero his work in Pasig is juicier. And the MTRCB's accountability is a step forward, pero we need to stay vigilant. Most importantly, kayong mga OFW sa US, Canada, Dubai, at iba pang sulok ng mundo, kayo ang magpapabago sa ating bayan. Kaya naman, don't forget, subscribe, like, comment at mag-super thanks para maipagpatuloy natin ito. Share this video too sa inyong mga kaibigan sa Australia, Japan at UAE. Let's use our voices sa X, sa YouTube at sa Facebook to demand better. Hanggang sa muli mga kababayan, stay woke, stay informed at mag-ingat sa chismis. This is #WalkWithLan signing off. Salamat at God bless.